Ngayon ay susunod, ngayon ay tutukan, sama-sama sa pagtuwid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sa iyong mandato na humayo, salita mo ang sandatang baon ko. Di mapapano dahil siguradong ikaw ang kaligtasan ko. Ngayon ay susunod, ngayon ay tutukan, sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Welcome po mga kapatid, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ay nagagalak na makasama kayo muli ngayong gabi sa crossover moments ng Crossover Christian Family Church. Muli po ako si Brother Jerry at samahan niyo po ako sa ating pagdawid mula sa mga pagsubok, mga sitwasyon ng ating mga buhay. Tayo ay makinig at mag-aral ng salita ng Diyos. Amen po. Ang ating pong teksto ay magagaling po sa aklat ng Romans chapter 8 verse 37. Ang title po nito ay Moving from Defeat to Victory. Mula sa pagkatalo papunta sa katagumpayan. Akin pong babasahin. Ngunit sa lahat ng ito, tayo ay higit pa sa mga nagtatagumpay
sa pamagitan niya na umiibig sa atin. Amen po. Tayo po muna ay sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin nasa langit, samahan niyo po kami sa aming pag-aaralan, kayo ang manguna, at bigyan niyo kami ng kanuwaan, karunungan, katalinuhan, Panginoon, na maintindihan lahat ng bawat salita na aming pag-aaralan sa gabi na ito. Ikaw ang maitaas mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun po. Amen po. Ang aklat po ng Roma ay sinunod po ni Apostol Pablo para palakasin ang mga Kristiyano sa Roma. Ano po? Sa kabila po ng mga pag-uusig sa kanila at maging sa kamatayan. Ano po? Yun po yung mga naranasan nila ng mga Kristiyano sa Roma. Ano po? Mayroon po pag-uusig hanggang pati ang kanilang mga buhay ay mawakasan. Ano po? Kahit po sa panahon po natin ngayon, marami pong Kristiyano ang inuusig at pinapapatay sa ibang bansa dahil po sa paghahayag ng salita ng Diyos. Ano po? Kung babasahin po natin ang Biblia, sa aklat po ng Roma, chapter 8, verse 30 hanggang 37, ay nagpapaalala po ito na ang kaligtasan at katagumpayan ng mga mananampalataya ay nakasalalay sa Diyos. Ayun po. Yung kaligtasan at katagumpayan ay nakasalalay sa Diyos. Amen po. Siya ang pumili, tumawag, at nag-aaring ganap at magdadala sa atin ng hanggang kaluwalhatian. Yun po. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo at sa Kanya tayo ay higit pa sa nagtatagumpay. Amen. Mga kapatid, madalas nating naranasan yung mga pagsubok, kahinaan, at tila walang katapusan laban sa buhay. Ano po? Ngunit ipinapaalala ng talatang ito na sa kabila ng lahat ng hirap, hindi po tayo talunan. Hindi lang basta tagumpay ang pinako ng Diyos, kundi higit pa sa ano po? Higit pa sa tagumpay. Ano po? Tayo po yung mananagumpay. Ayun po, type amen po. Kung agree po ba kayo, tayo po yung mananagumpay kay Kristo. Ibig sabihin, hindi nakabase ang ating panalo sa ating sariling lakas, kundi sa pag-ibig ni Kristo na walang hanggan. Amen po. Kaya kapatid, kung ikaw man ay nakakaranas ng mga problema ngayon, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang pag-ibig ni Kristo ang ating sandigan at katiyakan ng tagumpay. Amen? Kaya po, huwag natin kaligtaan yung mga pagdalo sa mga gawain. Kagaya nito, gawain natin pag Sunday service, midweek service, ano po. Doon po tayo napapalakas. Yung makarinig tayo ng mga life testimony ng ibang tao o ating mga kapatiran, nagkakaroon tayo ng pagbabago ng isip na may pag-asa at may pangako ang Diyos sa atin. Ano po? Lalo na po sa salita ng Diyos. Tayo ay binabago nito. Kaya kapatid, wag lang po tayo makinig, kundi ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Amen po. Ang ating laban ay hindi upang manalo, kundi upang maipakita na sa Diyos tayo ay tunay na mananagumpay. Ano po? Tunay na mananagumpay. May 3 puntos po ako na ibabahagi sa inyo. Una po, ang katotohanan ng buhay, mayroong pagsubok. Ano po? Katotohanan po ng buhay, may pagsubok. Sino ba ang walang pagsubok? Lahat po tayo may pagsubok. Sa naunang mga talata, sabi po sa Romans chapter 8, verse 35 to 36, binanggit ni Pablo ang mga bagay na maaaring sumubok sa atin. Kapighatian, kagutuman, panganib, kamatayan. Ano po? Yun po yung mararanasan. Totoo ito sa ating buhay. Ang Kristiyano ay hindi ligtas sa hirap. Pero may kakaibahan tayo sa mundo. Hindi tayo naglalakad mag-isa. May kasama tayo, ang Diyos. Application. Kung nahihirapan ka ngayon, alalahanin mo, ang problema ay hindi tanda na iniwan ka ng Diyos. Bahagi ito
ng ating laban, pero hindi ito ang ating katapusan. Ano po? Number 2, ang katotohanan ng ating katayuan higit pa sa tagumpay. Hindi lamang nagwawagi ang sinabi ng Biblia, kundi higit pa sa nagtatagumpay. Ano ibig sabihin po nito? Tayo'y nagtatagumpay hindi sa sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ni Kristo. Hindi lamang natin nalalampasan ang laban, kundi nagiging patotoo pa ito ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Ang ating tagumpay ay tiyak at pangmatagalan, sapagkat nakaangkla ito sa pag-ibig ni Kristo na walang hanggan. Amen po. Illustration po. Halimbawa po, may isang sundalo na nanalo sa laban ay tagumpay na. Pero ang isang sundalo na kahit sugatan, gutom at halos mawalan ng lahat, ngunit nanatiling matatag dahil alam niyang panig niya ang hari. Ito ang higit pa sa tagumpay. Ganyan tayo sa harap ng Diyos. Amen po. Matatag po tayo, nananatiling matatag. Ano po? Number 3, ang dahilan ng ating tagumpay, ang pag-ibig ni Kristo. Hindi natin kayang magtagumpay kung wala ang Diyos. Ano po? Ang sikreto ng lahat ay nasa huling bahagi ng talata, sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. Ano po? Ang pag-ibig ni Kristo ang nagbibigay ng mga bagay nito, naggaya nito. Kalakasan. Ano po? Sa gitna ng kahinaan, nagbibigay ng kalakasan. Pag-asa sa gitna ng kawalan. Yung iniisip po natin na parang wala na pag-asa. Yung parang wala na pupuntahan. Pero ang Diyos nagbibigay pag-asa. Katiyakan. Ano po? Katiyakan po na kala natin ang sitwasyon po natin ay hanggang doon na lang. Tapos na. Pero hindi po. May katagumpayan po ang katiyakan na yun sa pamagitan po ng Panginoon, ng Diyos. Amen po. Sabi po sa Romans chapter 8, verse 38 to 39, walang anuman sa langit o sa lupa ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen po. Application po. Kapag alam mong mahal ka ng Diyos, huwag kang matitinag. Ang pagsubok ay pangsamantala lamang. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay panghabang buhay. Amen. Ano ang conclusion po natin dito? Sa akin po, sa lahat ng ating laban sa buhay, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Huwag tayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Huwag nating hayaan na ituring nating talo ang ating sarili. Ang sabi sa salita ng Diyos, tayo ihigit pa sa mga nagtatagumpay. Kaya ang ating panawagan ngayon, mga kapatid, huwag tumingin sa laki ng problema. Tumingin sa laki ng Diyos na nagmamahal sa atin. Huwag umasa sa sariling kakayanan, kundi magtiwala sa Diyos na nagbibigay tagumpay. Lumakad na may tiwala at tapang sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos na hindi talunan kung hindi higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan ni Kristo. Amen po. Panghuling hamon, kung may pinagdaraanan ka ngayon, alalahanin mong hindi ka nag-iisa, kapatid. Ang Diyos na nagmamahal sa iyo hanggang sa krus, ang siyang magdadala sa iyo sa tagumpay. Amen po. Amen po. Talagang napakabuti po ng Diyos dahil po hindi po tayo niya papabayaan sa ating paghayo, sa ating pagsunod, paglilingkod sa Kanya. Sinasamahan tayo ng Diyos. Kasama natin ang Diyos. Amen po. At hanggang dito na lang po. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin nasa langit, maraming salamat po sa pagbabasa ng iyong salita. Salamat po sa wisdom na iyong pinagkaloob sa amin na maintindihan at maisa pong mamuhay, Panginoon, ang mga
salta mong ito. Tunay nga po, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, ipababayaan, Panginoon. Kasama ka namin sa lahat ng sitwasyon ng aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po at ikaw, sa iyo ang mataas na papuri, pagsambat padakila sa nag-iisang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah, Lord. Ayun po. Muli po, ako po si Brother Jerry at magkita-kita na po tayo muli sa mga susunod na araw dito po sa Crossover Moments. Lagi po natin tandaan na ang pagtawid natin ay magsisimula ngayon. God bless everyone. Thank you po.